Magandang umaga. Maligayang araw mga lolo't lola. Okay. Iba pa rin kapag tayo may dalang Biblia. Okay, so may pamagat po ang aking ibabahagi sa inyo. Kapatawaran ng kasalanan sa kapamamagitan ng kamatayan ni Kristo. Di ba tayo pwedeng patawarin na lang at manatiling buhay ang Panginoon Kristo? Kung di po nangyari yan, ay ayon po sa verse 22, sabi po, talatang 22, ayon sa kautusan, halos lahat ng bagay ay nililinis sa pamamagitan ng dugo at walang kapatawaran ng kasalanan kung walang pagbububo ng dugo. Sapagkat yung dugo po ng bawat isa sa atin ay hindi po sapat kahit na po yun ay ilang ulit na ihandog. Kaya meron pong ipinadala ang ating Diyos Ama na katuparan ng pagliligtas sa bawat isa. At wala pong iba kundi ang Panginoon Kristo. At dati po, symbolizing lang, sumisimbolo lang ang mga dugo ng hayop na inihahandog doon po sa templo para po sa tunay na darating. So tayo po, ngayon, ang ating tinatanggap ay simbolo ng katawan at dugo ng Panginoon Kristo. Pero yung pong naganap ay naganap na. Pero ano yung naging kaganapan? Paano nangyari? At bakit dapat mangyari? Isipin ng iba, napakalupit naman ng Diyos Ama. Hindi nga po, ganun, napakalaki ng kanyang pag-ibig sa atin, kaya nga po, ipinagkaloob niya ang kanyang anak sa atin. Doon po sa talatang 23, ang mga bagay sa sambahang ito na larawan ng mga nasa langit ay kinakailangang linisin sa pamamagitan ng ganitong hain. Ngunit higit na mabuting hain ang kinakailangan ng mga bagay sa sambahang nasa langit, sapagkat pumasok si Kristo hindi sa isang dakong banal na ginawa ng tao at larawan lamang ng tunay, kundi sa langit. At ngayon nasa harapan siya ng Diyos, namamagitan para sa atin. Ang dakilang saserdote ng mga Hudyo ay pumapasok sa dakong banal. Sa ibang salin po, yung mga pari ng saserdote ay ng Israel pumapasok sa dakong banal. Dito po ay saserdote. At ngayon, ang dakilang saserdote ng mga Hudyo ay pumapasok sa dakong banal taon-taon, may dalang dugo ng hayop, ngunit minsan lamang pumasok si Kristo upang ihandog ang kanyang sarili at iya'y sapat na. Kung di gayon, kailangan sanang siya'y paulit-ulit na mamamatay mula nang matatag ang sanlibutan. Subalit minsan lamang siyang napakita, ngayong magtatapos na ang mga panahon upang pawiin ang kasalanan sa pamamagitan ng haing kanyang inihandog. Itinakda sa mga tao na minsan lamang mamatay at pagkatapos ay ang paghukom. Gayon din naman, si Kristo'y minsang inihandog bilang hain upang pawiin ang mga kasalanan ng mga tao. Siya'y muling darating, hindi upang ihandog na muli dahil sa kasalanan, kundi upang iligtas ang mga naghihintay sa Kanya. So mga ilang talata po ito, mas ginusto ko po na buuhin upang sa ganun makita natin. Na huwag po tayong mapako doon po sa verse 27 na itinakda sa tao na minsan lamang mamatay at pagkatapos ay ang paghuhukom. Kundi ang makita po natin doon na hindi kinakailangan palaging mamamatay. Tandaan po natin, every time tuwing tayo po ay nagko-communion, hindi ibig sabihin na muli at muli nating ipinapako ang Panginoon Kristo. Sapagkat yung minsan pagkamatay niya sa krus ng Kalbaryo, ay sapat na po upang ikaw at ako ay maligtas. Subalit hanggat hinihintay po natin yung kaganapan. Ang sabi po nangyari yung pagpatay sa Panginoon Kristo nang malapit na. Kaya nga po dito sa church na to, marami tayong mga kapatiran, gusto nila dito sapagkat dito ay hindi po itinatago yung patungkol sa rapture. Sapagkat yun po ang inaabangan na ng bawat isa.
So, yun pong pagkamatay ng Panginoong Kristong minsan lamang ay sapat na po para sa iyo at para sa akin. Every time kayo po'y kumakain, magpasalamat kayo, alalahanin ninyo ang katawan at dugo ng Panginoong Kristo. At sa ganon, tayo po ay talagang napapaalalahanan, maging buhay, sapagkat mahalagang kinikilala natin, ano ba talaga yan? Tinapay lang yan. Ano ba talaga yan? Katas ng ubas. Sapagkat may mahalagang bagay po na tagubilin pagkilala. Kilalanin natin ano ang katawan ng Panginoong Kristo, ano ang dugo ng Panginoong Kristo, at kailangan maganap sa Kanya to. Sapagkat ang layunin sa pamamagitan ng mamalatay at sugat ng Panginoong Kristo, ikaw at ako, lahat ng sakit, lahat ng karamdaman na mga ipinanalangin. Kanina po, bagong dating, first timer po natin, may problema daw sa kalusugan, hirap lumakad. Andyan po si nanay. Ang diferensya po nung kanyang paa sa isa, nung kaliwa sa kanan ay 1 inch. Ipinag-pray po, pinag-pray, yung pong natutunan namin growing out of arms and legs, kanina po, naka-apply na. Amen? Dito, hindi lamang tayo basta naghihintay ng rapture. Anong kailangan natin sa ngayon? Patuloy tayong manalig, patuloy tayong manampalataya, ipamuhay natin ang lahat ng natututunan natin dito at magbasa pa rin tayo ng Biblia. Taas natin ang ating tinapay. Dakilang Diyos, amang banal, salamat po. May dakila at tunay kaming pagkilala sa katawan ng Panginoong Kristo na minsang namatay sa krus ng Kalbaryo upang patunayan ang dakilang pag-ibig at pagmamahal ng Diyos sa amin, Panginoon, na sa pamamagitan nga ng kanyang mga latay at sugat, lahat ng sakit, karamdaman, maging kahirapan ay napawi na, nasolusyonan na, nalunasan na, Panginoon. Tinatanggap po namin ng may pananalig ng buo sa aming puso at espiritu ang tinapay na to sa pangalan mo, Panginoong Sus. Amen. Tanggapin po natin. Gayon din, Panginoon, tinataas po namin ang cup na to, ang katas ng ubas, na kung saan ito naman po'y kumakatawan o sumisimbolo sa dugo ng Panginoong Kristo na nabuho sa krus ng Kalbaryo. Na sa pamamagitan po nito, lahat ng uri, Panginoon, ng karumihan na dulot ng kasalanan, maging po, Panginoon, na naging pakialam sa amin ng diablong si Satanas, ay nawala na po ng bisa, Panginoon, kundi patuloy kami nitong pinapalalahanan na kami ay tinubos hindi sa basa anumang bagay, kundi sa mismong buhay mo, Panginoon Kristo. Kaya tinatanggap po namin ito na may pagkilala at pagdakila sa mga ginawa mo para sa amin. Sa pangalan mo, Panginoong Sus. Amen. At patuloy pong magkaroon ng katuparan, dakilang Ama, Panginoong Kristo, kapangyarihan ng banal na Espiritu sa bawat isa. Yun pong pangako ng pagkakatanggap po namin ng banal na hapunan o ng komunyon sa pangalan mo, Panginoong Sus. Amen.